Mga bro, aminado tayo. Madaling mahalin ng asawa kapag okay ang lahat. Pero paano kapag galit siya at di mo alam kung bakit? O kaya naman sinabihan ka ng, I'm fine. Pero alam mo hindi siya okay. Kung gusto mong tumagal at maging masaya ang marriage niyo, ito ang totoong solusyon. At hindi to tungkol sa flowers, gifts o mamahaling dates. Mas malalim to. Kasi karamihan sa atin inisip na love means magtrabaho lang ng maayos, mag-provide at siguraduhin stable ang pamilya. Importante yan oo, pero kung yan lang, kulang pa rin. Napansin mo ba na minsan parang malamig ang marriage kahit walang away? Kasi ang totoong pagmamahal hindi lang tungkol sa responsibilidad, kundi sa connection. Isipin mo to, nung minahal ni Jesus ang mga tao, nag-provide lang ba siya? Hindi. Naglingkod, nag-sacrifice, at nakinig siya. Yan ang klaseng pagmamahal na nagbabago ng lahat. Eto, may tatlong tips, reminder para sa atin lahat mga husbands. No? Una, tayo, kailangan natin maglingkod, hindi lang mag-lead. Napansin mo ba na yung mga mister na parang naghihintay na lang palagi? Ha, ano ulam? Bro, asawa mo siya. Asawa mo siya, hindi katulong. Si Jesus nga mismo nagkilamos ng pa ng mga disciple niya eh. Kung ang Diyos naglilingkod, tayo pa kaya? Simpleng bagay, yung tumulong sa hugasan, magligpit ng kalat, makipaglaro sa mga anak, ganun. Hindi mo naman bibitawan yung authority mo sa paglilingkod. Pinapatibay mo pa nga ang pagmamahalan niyo. Pangalawa, love in actions, hindi lang sa words. Oh, ang sarap pakinggan ng I love you. Pero kung salita lang at walang gawa, baliwala din. Napansin mo ba na ang saya ng asawa mo pag may simpleng sorpresa? Kasi ang mga babae, nararamdaman nila ang pagmamahal sa gawa, hindi lang sa salita. Next time na magkwento siya, ilapag mo muna ang phone mo sa mesa at makinig ka ng maayos. Bigyan mo siya ng yakap, unexpected na hug, unexpected kiss, di ba? Hindi lang pag may kailangan ka. Si Jesus kasi, hindi niya naman sinabi na mahal niya ang tao. Hindi niya lang sinabi na mahal niya ang mga tao. Pinakita niya yun. Gawin din natin yun. Pangatlo, magpatawad at magpasensya kahit alam mong tama ka. Okay, real talk ha, real talk. Minsan gusto lang talaga nating patunayan na tama lang, na tama tayo. Mali sila. Pero itanong mo sa sarili mo, gusto mo bang maging tama o gusto mong maging masaya? Kung si Jesus nga, pinatawad ang mga tao na nagpako sa kanya sa krus eh. Kaya rin natin patawarin ang mga asawa natin kahit nakalimutan niyang patayin ang rice cooker, nakalimutan niyang isarang ilaw, nakalimutan niyang isarang pinto. Diba? Ang matibay na marriage, hindi yan nagbibilangan ng mali. Nagbibigayan yan ng grace. Diba? Kasi darating ang panahon, tayo din ang mangangailangan nun. Sa dulo ng lahat, ang maganda at matibay na marriage, hindi yan nabubuo sa mga bonggang regalo o sorpresa. Nabubuo yan sa malilit na bagay araw-araw. Yung daily na ginagawa natin. Daily small things. Paglilingkod, pakikinig, at pagpapatawad. At kung iniisip mo, kaya ko ba talagang magmahal ng ganito? Bro, hindi ka nag-iisa. Kaya nga natin kailangan si God. Kasi ang tunay na pagmamahal, yun yung tumatagal at nagtatagumpay ba? Galing yan sa Kanya. Diba? So, this week, subukan mo. Maglingkod ka ng kaunti pa, makinig ng mas maigi, at magpatawad ng mas mabilis.
baka magulat ka sa pagbabago ng marriage niyo. Tag mo ang isang nangangailangan nito, marinig ka. Sabay-sabay tayong maging matagumpay sa mga marriage natin.